Yan, so magandang araw mga ka-PJ. Kumusta? Yan, since hanggang ngayon wala pa rin tayong biyahe, nakatambay pa rin yung ating sasakyan, hindi pa rin nagawa hanggang sa ngayon. Dahil nga hindi pa natutow ng insurance, nandito pa rin sa garahe, kaya vlog-vlog na muna tayo ngayon mga ka-PJ. Habang ito nga, wala pa akong biyahe, nagbabasa-basa ako ng mga comment sa aking mga past vlog, no? So may mga nababasa ko, Sir PJ, pahingi naman ng tips, paturo naman ng technique kung paano mas maraming booking, di ba? Yung mga ganon. So, siyempre, hindi naman tayo madamot. So, isi-share ko sa inyo yan. Baka naman makatulong, di ba? So, dyan lang muna kayo. Sit back and relax. Magbabalik ako pagkatapos ng intro. Pasok, intro! So, yan na nga, pag-uusapan natin yung technique. Paano mas maraming booking. Lalong-lalo na kapag ikaw nasa Metro Manila. So, una, halimbawa, nagbibiyahe ka na sa Grab. Ang unang-una mong gagawin ay aalamin mo kung saan malakas ang booking pagdating sa umaga, tanghali, at gabi. Yan, tatlo na yan. Aalamin mo kung saang parting lugar dito sa Metro Manila ang malakas ang bookingan sa mga ganong oras. Umaga, tanghali, at gabi. Okay? So, unahin natin yung umaga. Halimbawa na lang, nasa Makati ka. So, pag umaga, hindi po pwede na nasa Makati ka, dyan ka pupwesto sa mga Ayala Avenue, Makati Avenue. Basta na yung nasa kalagitnaan ka ng Makati, hindi po pwede nasa sentro ka. Bakit? Kasi ang mga pasahero sa umaga ay nasa kani-kanilang mga bahay. Di ba? Expect natin yan na ang pasahero nandito sa unang-una, Patiros. Yan, yan yung mga nakatira. Kasi ang Patiros ay malapit lang sa Makati. Pangalawa, nandito yan sa mga Simbo, Pimbo, Kumimbo, Isrimbo. Yan, yung mga yan. Dapat dyan ka pumwesto kapag umaga at kung halimbawa nasa area ka ng Makati. Huwag ka doon sa mga Ayala kasi wala yan. Opisina yan eh. Natural. Wala pang pasahero dyan kasi ang mga pasahero nandun pa sa kanilang mga bahay. Papasok pa lang sa opisina. Okay? Nagets mo? Tandaan mo yan. Nandyan lang yan sa paligid-ligid. Dapat sa umaga pa lang nasa paligid-ligid ka lang ng mga yan. Pasay, BGC, Makati, or Maynila, yan, nasa mga ano ka lang yan, kumbaga nasa pahan ka lang ng mga yan. Kasi nandun ang mga pasahero. So pagdating ng tanghali, yan, pwede mo nang suyurin yung BGC na yan. Ikot-ikot ka dyan, BGC, Makati, Pasay, yan, Maynila. Pwede mo na ikot-ikotin yan. Nandiyan na yung mga pasahero eh. Nandiyan na yung mga nasa opisina na sila, tapos bigla silang may lakad, di ba? Pinapadala sila ng company, grupo sila, yan, pinapapunta sa ibang branch, mga ganon. Kasi nga, business area yung mga yan. Pagdating naman ng hapon, dapat nandun ka rin mismo sa area na yan. Rush hour na yan eh. Pauwi na rin sila sa kanilang mga bahay. So, dapat nandun ka lang, paikot-ikot. Kasi nandun din lahat ng mga pasahero. Kaya dapat hindi ka rin lalayo sa mga area na yan. Kahit sa Grab, sinasabi naman niya kung saan yung mas maraming pasahero, di ba? May mga instances naman na minsan wala talagang pumapasok kahit nasa area ka ng Makati, no? E pagka ganoon lang, simple lang, i-restart nyo lang yung cellphone nyo. Kasi maaaring na nagkaroon lang ng may naipit lang dyan na booking, no? Kasi nangyayari sa akin yan. Sa sobrang dami ng pasahero, pag may mga pumapasok-pasok tapos nawawala, naiipit yun. Nagkakaroon ng problema sa system. Restart nyo lang yun, magkakaroon ulit ng yan, booking. Yan, so pagdating naman ng gabi, asahan nyo na, halimbawa ay mabookingan kayo papuntang Bagong Silang, talagang sa totoo lang naman talaga, pagdating ng Bagong Silang, mahirap na ang booking doon. Minsan, pag-isipan din natin kung talo ba, di ba? Hindi naman po pwede sunggab lang ng sunggab, di ba? Kasi pagdating doon, wala ka makuha ang pasahero, mahirap din. Kaya yung pag-cancel natin, kailangan limited ang cancel natin kasi pagdating na mabatuhan tayo ng ganung lugar, siyempre, kailangan din naman natin na kumita. Hindi naman pwede puro sacrifice lang. At yung pasahero naman na yun, makakakuha at makakakuha siya ng driver. Kasi meron naman, halimbawa, taga Bagong Silang, pabor na sa kanya yon, di ba? Kukunin niya yon. Wala siyang talo. Tayo na mabibiyahe pa lang, mapunta ka ng Bagong Silang,
papunta ka ng dulo ng Cavite, tapos hindi ka taga roon, malamang maiinip ka pagdating doon, wala ka nang makukuha ang pasahero. So, paminsan-minsan, pwede naman mag-cancel, di ba? Pwede naman, basta huwag palagi. Yung mga reasonable naman yung, pag-cancel, di ba? Hindi yung basta cancel lang. Ganun lang naman ako eh. Pagtingin ko, ganitong oras, wala na talaga ako makukuha doon. Gusto ko pang bumiyahe. Ang dami pang pasahero dito sa Makati o BGC. So, hindi naman masamang mag-cancel. Basta wag lang palagi. May isang beses, dalawang beses. Di ba? Kaya merong dyan sa ating cancellation merong bilang dyan Di ba? Pag nakarami ka, ipapadlock ka ni Grab. Pag sobrang daming kasi. Kaya limitahan mo lang. Yung ba talagang hindi na kaya. Okay? Ako, base sa experience ko, dati nung medyo bago-bago pa ako, talagang banat lang din ako ng banat talaga. Yung maraming beses din na nakapaghatid ako. Halimbawa, dulo na ng Cavite, papunta ng halos patagaytay na. Tapos nakabalik na lang ulit ako ng Makati, wala malang nakuha, di ba? Di ba? Yun ang pinakamasakit. Kasi pagdating ng gabi talaga, mahirap na makakuha ng pasahero. Although, hindi naman lahat ng pagkakataon zero talaga. May pagkakataon din naman na makakakuha ka ng pabalik. Pero mas lamang din talaga ang wala na kasi kagabi na. Ito pa, pag halimbawa nakapag-pick up kayo sa airport, lalong-lalo na yung Terminal 3. Alam naman natin, pag sa Terminal 3 yung pick up, sobra talaga ang traffic ng Terminal 3 na yan. Kaya didiscard kita dyan. Ganito ang gagawin mo. Kapag ang pasahero mo ay nasa arrival, sobra talaga ang traffic, halos hindi na gumagalaw, pwede mo siyang tawagan. Pakiusapan, baka naman wala naman siyang masyadong bit-bit, wala siyang masyadong luggage, no? Pwede mo siyang tawagan na ma'am or sir, baka pwede po, doon na lang tayo mag-meet sa departure. Ipaliwanag mo lang sa kanya, explain mo sa kanya ng mabuti na sobra po talaga ang traffic, aabutin tayo ng oras bago ako makapasok dyan sa arrival. Kung pwede po ba na doon na lang tayo mag-meet up sa departure, pwede naman, di ba? Pwede ka makiusap na gano'n. Pag hindi pumayag, so wala kang magagawa. Tisin mo na lang talaga. Ganun na yan. Ganun talaga yon. Pero subukan natin. Baka naman pumayag. Kasi sa departure, laging maluwag yan. Punta ka lang sa outer lane. Kasi di ba yung departure, dalawa yan? May inner lane at saka outer lane. So sabihin nyo lang sa pasahero, akit lang po kayo sa departure. Ang iba dyan, magmatatakot kasi akit pa Sabihin nyo lang sa kanya na mayroon pong elevator dyan. Nasa gate 7. Sakay lang kayo ng elevator para makarating kayo ng departure, doon tayo magkikita. Di ba? Mas mabilis kayo makakalabas. Mabilis mo siya ma-pick up, mabilis na din kayo makakalabas dahil nga sobrang traffic ang Terminal 3 na yan. Pangalawa, kapag ayaw niya talagang umakyat sa departure, kasi karamihan ng pick up sa arrival nasa inner lane yan. Di ba? Pwede mo rin siyang tawagan na, ma'am, sir, baka pwedeng doon na lang po tayo sa outer lane sa arrival dahil mas mabilis yung outer lane kumpara sa inner lane. Pansinin nyo, yung nasa outer lane, sinong nakapag-pick up na dyan sa Terminal 3? Subukan nyo sa outer lane, doon sa pilahan ng Grab or ng mga taxi, yung puting taxi, mga airport taxi. Nasa outer lane silang lahat, di ba? Doon, mas mabilis pumick up ng pasahero. Patatawirin nyo lang sila, tatawagan nyo, sir, baka pwede pong tumawid lang po kayo. Halimbawa, nasa B12 sila. Tawid lang sila. Yun yung outer lane. Doon ka pumasok sa public transport na yun. Yung tuwilahan ng mga Grab at saka yung taxi o mga airport taxi. Doon kayo pumasok. Doon na kayo magkita, di ba? Mas mabilis kaysa magtiis kayo dito sa inner lane. Nandun lahat ng mga private na nagpipick up. Nandun din yung mga ibang mga kapwa natin na Grab din dyan. Nakatambay lang, tagal-tagal na nakatambay dyan ng iba dyan, naghihintay ng booking, di ba? Kaya lalong nagkanda traffic yun. Alam naman natin yan. Dahil Grab driver tayo. Kala lang natin, private yung mga nandoon. Naghihintay ng sundo, pero marami dyan, Grab. Kaya nga, sumubra ang traffic dyan sa Terminal 3 na yan. Kaya yun yung mga isi-share ko sa inyo. Outer lane lang, katapat niyan. Okay? Kapag naghatid ka naman sa Terminal 3 din, halimbawa, maghatid ka ng pasahero, huwag mo na ipilit doon sa inner lane. Pag nasa departure kayo, halimbawa, maghatid kayo papuntang departure, di ba? Huwag niyo ipipilit sa inner lane. Outer lane kayo. Mas maluwag ang outer lane. Mas marami kasi ang naghahatid ng inner lane talaga. Kasi gusto nila pag
Alam naman ng mga Pilipino, di ba? Gusto ng Pilipino, parang naghahatid tayo sa mga bahay nila. Gusto talaga na itapat doon sa pinto eh. Yung halos isang hakbang na lang eh, na nasa pintuan na nila eh. Ganun ang mga Pilipino eh. Gusto lagi na sa inner lane yan. Pwede naman sa outer lane eh. 5 hakbang lang yan. 5 hakbang lang, tatawid lang naman sila eh. Pakikiusapan nila, ma'am, outer lane lang po tayo ha. Kasi masikip sa inner lane, sobra pong traffic. Pagka pumalag, kuya, may mga gamit kasi ako eh. Di, tulungan nyo lang, di ba? May ano doon, may push cart. Oh. Tulungan nyo, itawid nyo. O di tapos, hindi kayo magtitiis na maghintay sa sobrang traffic na yung departure na yan, di ba? Sa inner lane. Ganun lang, diskarte lang. Nasa pag-uusap naman yan eh. Ako, maraming business na, ano eh, nangyari sa akin yan na sobrang traffic sa arrival. Tatawagan ko na kagad yan. Ma'am, pwede po ba tayo sa departure? O kaya ma'am, pwede po ba tayo sa outer lane? Kasi sobrang pong traffic sa inner lane. Ganun. Diskarte ba? Ganun yun. Ito pa, madalas na nangyayari. Kahit sa ang airport yan. Alam ko, nararanasan nyo na yan. Or, mararanasan nyo pa lang. May nag-book. Nakalagay sa booking niya, departure. Yung pala, yung pasahero, nasa arrival. Ngayon, siyempre ikaw susundin mo yung booking niya, nasa departure eh. Pag nandun ka sa departure, wala pa rin yung pasahero. Ngayon, magkatawagan nyo, ma'am, nasaan po kayo? Sir, nasaan po kayo? Nasa arrival pala. Yan. Dapat, kapag may nakuha kayong booking na airport, arrival man yan o departure, tawagan nyo muna si passengers. Kasi baka mamaya mali yung booking niya. Ang tanongin nyo, ma'am, sigurado po ba kayo na nasa departure kayo? Basta tatanungin nyo kung nasan talaga siya mismo. Kasi may maraming mga pasahero na hindi nila alam nasa departure ba sila o nasa arrival. Pa-sure nyo lang sa kanya kung nasan talaga siya. At saka minsan, nasubukan ko talaga yan na mag-book na nasa airport. Kahit nalalagay mo yung current location, mapipin na sa taas napipin kahit nasa arrival ka. Kaya minsan hindi mo rin mga masisisi yung pasahero. Dahil pinindot lang naman nila yung current. Eh, nasa arrival sila. Eh, yung napin, nandun sa taas, sa departure. Maraming beses ko nang naranasan yun. Kaya nga, ang ginagawa ko, bago pa ako pumasok ng airport, ng arrival at or departure, tatawagan ko na muna yung pasahero. Di ba? Para walang sablay. Ang hirap naman noon eh, nandun ka na sa departure, lalo sa terminal 3, nasa departure ka na, yung pala, ang pasahero na sa arrival, naku po, iikot kayo ng napakalayo at napaka-traffic, di ba? Kaya tawagan na muna. Ganun lang yun. So hanggang dito na lang muna ako ngayon mga ka-PJ, no? Maraming salamat sa inyong panonood. Sana meron na naman kayong natutunan sa akin ngayon. At sana palagi nyo akong subaybayan sa lahat ng aking mga vlog. So, ka-PJ nyo, temporary signing off. Adios.